Ito ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Mula 2002 hanggang 2013, halos 177 billion pesos ang pondong ipinasok nito sa gobyerno. Sa batas, 40% kita sa Malampaya ay dapat na para sa Palawan. Isa sa pinakadehado ay yung residents ng Palawan. Meron silang sapat na rekurso. May natural gas sila, pinakamalaki dito sa Pilipinas. Merong revenues dapat na nakuha yung local government para dun sa local needs nila from the Malampaya. Pag hindi nila nakuha, Iginigiit ng gobyerno na nasa labas ng Palawan ang Malampaya Project. Ang tinitingnan ko na sakop ng probinsya is yung sakop ng municipal waters, which is 15 kilometers galing sa shoreline mo. Ang problema nitong Malampaya gas field, yung platform, it is beyond 15 kilometers. Noong 2005, pumasok sa isang interim agreement ang gobyerno at ang Palawan para makuha ng probinsya ang kalahati sa 40% na share nito sa kita ng Malampaya. Sa mahigit 2 billion pesos, halos 1 billion pesos ang napunta sa Kapitolyo, 816 million pesos sa unang distrito, mahigit 514 million pesos sa ikalawang distrito at 270 million pesos sa Puerto Princesa. Pero sa mga kalsada at tulay raw ginastos ang pondo, hindi sa pagpapakuryente sa Palawan. November 2012, pinuntahan ng investigative documentaries ang ilan sa mga kalsada at tulay na ito. Sa ikalawang distrito, sa ilalim ni dating Congressman Baha Mitra, mahigit 100 kalsada at tulay raw ang ginawa gamit ang Malampaya funds. Ang Liabungan Project sa Quezon, Palawan, 20 million pesos ang ginastos sa pagpapagawa ng tulay, pero isang spillway ang nadatna namin sa lugar. Hindi naman ito madaanan ng mga tao at sasakyan kapag malakas ang ulan. Lubak-lubak din ang kalsada sa Barangay Tagbita at Barangay Latud sa Rizal, Palawan. 20 million pesos rin ang halaga nito na galing sa Malampaya Fund. Sa Panalingaan at Bataraza, depektibo rin ang ilang bahagi ng kalsada. Ayon sa Commission on Audit, maanomalya ang ilang proyektong pinuntahan ng Malampaya Funds. Pero aprobado raw ng national government ang mga proyekto. It's their, kumukuha kami ng data galing sa executive para i-submit namin sa DBM, tapos sila ang nag-i-implement. Hindi rin naman kami kayang magsukat ng dyan. Sila ang nakakaalam ng critical sections. Hindi nila ginamit ito para sa mga energy-related project. So, yun po ang hindi maganda. At lumalabas din sa kanilang mga nagawang mga proyekto, may mga anomalyang lumalabas na talagang sa ngayon nakikita namin ang katotohanan. Nitong Agosto, nadawit ang pondo ng Malampaya sa pork barrel scam na kinasangkutan ni Janet Lim Napoles. Ayon sa testimonya ng whistleblower na si Merlita Sunyas, pineke ng mga tauhan ni Napoles ang pirma ng 77 mayor na tumanggap daw ng pera na para sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng noong 2009. Aabot ito sa 900 million pesos. Noong nakaraang buwan, sinampahan ng kasong plunder ng National Bureau of Investigation o NBI sina dating Pangulong Gloria Arroyo, Janet Lim Napoles at 20 iba pa. Tapos nandyan yung kakurakutan. May batas ka nga naman, hindi napapatupad. At dumadami ang tao dito. So lahat yan ay perpektong recipe para magkaroon talaga ng kakulangan. Ang kasalukuyang administrasyon, mahigit 18 bilyong piso na ang nagagastos mula sa Malampaya Fund.
1.9 billion pesos ang inilaan para sa sitio electrification pero wala kahit isang kusing ang napunta sa Palawan. 423 million pesos naman ang ginastos para bumili ng Hamilton-class cutter o barkong roronda sa West Philippine Sea. Itong Coast Guard cutter na sinasabi nila ay kailangan daw pandepensa ng Malampaya. Pero sa pangkalahatan, napakalinaw. Humigit kumulang kalahati ng 15 billion na spending ng Aquino administration ay hindi for LNG purposes. All projects, pagdating sa Malampaya funds, will have to be energy related. E paano yung other projects which the President may deem necessary? Ang interpretation ni Pangulong Aquino is energy related pa rin. Wala po kasing kuryente. Hanggang ngayon, 3 milyong pamilya sa buong Pilipinas ang wala pa ring kuryente. Ayon sa DOE, prioridad nilang maabot ng linya ng kuryente ang 90% ng mga sityong nagtitiis sa dilim. 2015, ang target natin sa sitio electrification is tapusin by 2015. Okay? Pero huwag niyo akong kikilatisin kung na-delay ako ng 1 linggo. Pero kung ang kita ng Palawan mula sa Malampaya Project ay maibibigay sa probinsya, malaki raw ang tsansa na may kuryente na sila. Alam mo yung share ng Palawan ng 40%, sobrang-sobra yun sa lahat. Kung talagang susundin natin ang batas. Pangarap ng mga bata, naliliwanag din ang gabi sa buong Palawan. Atrasado ang buhay sa mga komunidad na walang ilaw. Mabagal ang pasok ng negosyo, edukasyon at serbisyo. Sa kaso ng Palawan, sila raw ang pinagmumula ng kuryente, pero sila rin ang napagkakaitan nito. Hindi biro ang mamuhay sa dilim. Huwag naman sanang manatiling pangarap na lang ang pagkakaroon ng kuryente sa mga mamamayang may karapatang makinabang dito. Kung kayo po ay may nais ipaalam na impormasyon sa aming programa, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan kapag may katiwalian. At pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.